Itago niyo po ako sa pangalang Romy, 45 anyos. Driver ng isang kumpanya dito sa Bulacan. Simple lang ang buhay namin ng asawa kong si Lydia at dalawang anak. Si Mara, panganay na 26 anyos. At si Luis, bunsong anak, 22 anyos. Sa mata ng lahat, maayos ang pamilya namin. Magalang ang mga anak. Mabait ang misis ko. At kahit maliit lang ang kita ko, nakakasurvive naman kami kahit papano. Pero minsan, kahit tahimik ang bahay, may mga bagay palang nakatago sa likod ng katahimikan. Hindi mo agad mapapansin. Pero mararamdaman mong may kakaiba. Si Lydia, madalas tahimik. Kapag tinatanong ko kung may problema, laging sagot niya, wala, pagod lang to. Si Mara naman, mula ng mag-asawa, halos araw-araw ay nasa bahay siya. Sabi niya, Ma, tulungan kitang magluto. Malulungkot ka dito sa bahay. Nakakatuwa pero may mga pagkakataon na parang may bigat sa tono ng boses nilang mag-ina. Hindi ko alam kung anong klaseng bigat yun. Pero ramdam ko. Isang gabi, pagod ako galing biyahe. Dumiretso ako sa kwarto. Pero narinig kong nag-uusap sina Lydia at Mara sa kusina. Mahinang boses. Pero malinaw ang bawat katagang bumaon sa tenga ko. Ma, hanggang kailan natin to itatago kay Papa? Ang sambit ni Mara. Hanggang kaya natin. Anak, hindi na kailangan malaman. Hindi niya kakayanin. Sagot naman ni Lydia. Napahinto ako. Bakit ganon ang usapan nila? Ano ang itinatago nila sa akin? Tahimik akong umakyat at nagkunwaring tulog. Pero buong gabi, hindi ako mapakayo. Kinabukasan, sinubukan kong banggitin sa asawa ko. Lydia, narinig ko kagabi. Parang may problema kayo ni Mara. Bigla siyang namutla. Ha? Wala yun. Tungkol lang sa utang ng asawa ni Mara. Pero alam kong nagsisinungaling siya. Ramdam ko sa boses niya. Makalipas ang ilang araw. Habang naglilinis ako ng kwarto, nahulog mula sa ilalim ng unan ni Lydia ang kanyang lumang cellphone. Luma na, keypad pa. Pero gumagana pa naman. Nagpa-curious ako. Kaya binuksan ko. May isang text message mula kay Mara. Ma, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang magkunwari. Lalo na kapag nakikita ko si Papa, napapaisip ako kung ano ba talaga ako sa kanya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ano ang ibig sabihin ni Mara? Magkunwari? Ano ba talaga ako sa kanya? Gusto kong magalit, pero mas nangibabaw ang kaba. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko. Pero nung gabing yun, halos hindi ako nakatulog. Kinabukasan, umuwi si Mara. Nagluto siya ng paborito kong sinigang. Habang kumakain kami, tinanong ko siya ng diretsahan. Anak, may problema ba kayo ng mama mo? Napansin kong madalas kayong nagbubulungan. Ang sambit ko. Wala naman po. Pa, trabaho lang po ni mama. May inaalala siya. Pero sa bawat titig niya sa akin, may lungkot. Yung tipong parang gusto niyang magsalita, pero may puwipigi.
Ilang araw pang lumipas. Isang hapon. Habang inaayos ko ang garahe, narinig kong buwaba si Mara at pumasok sa kwarto ng mama niya. Tahimik akong sumilip sa siwang ng pinto. Ma, hindi ko na kaya to. Kung malaman ni Papa, mas mabuti pa. Masakit man, pero hindi natin pwedeng itago habang buhay. Ang wika ni Mara. Anak, pwede ba? Huwag mo akong husgahan. Hindi ko rin ginusto ang nangyari noon. Wala kang kasalanan, sagot ni Lydia. Pero, ma, kung malalaman niya, anak ako ng sarili niyang papa. Hindi ko na natapos marinig ang susunod. Para akong binaril sa dibdib. Nanlambot ang tuhod ko. Tumigil ang oras. Ang anak na inalagaan ko mula pagkabata. Hindi ko pala anak. Siya pala'y anak ng tatay ko mismo. Dahil sa pagkabigla, hindi ako nakapagsalita. Ilang araw akong tahimik. Hindi ko alam kung kanino ako magagalit. Kay Lydia? O sa tatay kong matagal nang patay? O sa sarili kong puso na nagmamahal pa rin sa anak kong hindi ko pala tunay na anak? Isang gabi, kinausap ko si Lydia. Tahimik lang siya. Pero nang sabihin ko, alam ko ng totoo, napaiyak siya. Romy, lasing siya noon. Pinagsamantalahan niya ako habang nasa probinsya ka. Takot ako noon. Ayokong ipalaglag si Mara. Kaya itinuring ko siyang anak natin. Tahimik lang ako. Hindi ko siya sinampay. Hindi ako sumigaw. Kasi paano mo guguluhin ang babae na ilang dekada kang pinagsisilbihan, pero araw-araw pala niyang dala ang kasalanan ng iba. Lumipas ang mga buwan. Si Lydia, tila tumanda ng bigla. Ako naman, tahimik lang. Pero tuwing titingnan ko si Mara, nasasaktan ako. Hindi dahil sa ginawa ng ina niya, kundi dahil alam kong wala siyang kamalay-malay. Isang gabi, habang nagiinuman kami ni kumpare, nasabi ko, Pare, minsan may mga sekreto na kung malalaman mo, gugustuhin mong hindi mo na lang nalaman. Napangiti siya. Pero hindi niya alam na totoo yun. Kasi araw-araw kong pinipilit mabuhay kasama ang sekreto na yun. Pero sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyak. Isang gabi, nakita ni Mara ang lumang cellphone ng mama niya. Binasa niya ang mga lumang mensahe at doon niya nalaman ang lahat. Tumakbo siya sa bahay namin. Umiiyak, sigaw ng sigaw. Papa, sabihin mo, hindi totoo to. Hindi totoo na anak ako ng lolo ko. Wala akong nasabi. Niyakap ko lang siya. Pareho kaming umiiyak. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung gaano kabigat maging ama sa anak na hindi mo naman pala totoong anak. Pero minahal mo ng buong puso. Simula noon, nag-iba ang lahat. Si Mara lumayo sa amin. Ayaw niyang makipag-usap sa mama niya. Si Lydia, halos mabaliw sa pag-iyak. Ako naman, walang nagawa kundi ang manahimik. Kahit minsan, kahit gusto mong ayusin ang lahat, may mga sugat na hindi na talaga maghihilom pa. Makalipas ang 2 taon, bumalik si Mara. May anak na siya at maayos ng buhay.
Lumapit siya sa amin at sa unang pagkakataon, ngumiti na siya. Pa, kahit anong sabihin ng dugo, kayo pa rin ang tunay kong ama. Kayo ang nagpalaki, nagmahal at nagtiis. Kaya sa mata ko, kayo ang papa ko. The best kayo pa. At doon ko lang napatunayan. Ang dugo, maaring magpaliwanag ng pinagmulan. Pero ang puso, siya lang ang tunay na nagtatakda kung sino ang pamilya. 3 taon mula nang mabunyag ang lahat. Tahimik na ulit ang bahay namin. Pero hindi na tulad ng dati. Si Lydia, payat, mahina. Madalas na lang nakaupo sa may beranda. Nakatingin sa kawalan. Ako naman, halos araw-araw pa rin nagmamaneho. Mas gusto ko sa daan. Kasi dun lang ako nakakalayo sa bigat ng bahay. Hanggang isang hapon, biglang may kumatok. Pagbukas ko ng pinto, si Mara. Maganda pa rin, pero halatang dumaan sa maraming hirap. May dala siyang batang lalaki, mga 4 na taong gulang. Pa, walang salita. Niyakap ko siya ng mahigpit. Si Lydia, umiiyak na tumakbo palabas ng bahay. Niyakap silang mag-ina. Sa sandaling yon, akala ko tapos ng sakit. Pero hindi ko alam, magsisimula pa lang ulit. Dito na ulit manirahan si Mara. Pansamantala, sabi niya. Habang nasa abroad ang asawa ko, dito muna kami ni Yuan. Pa, wala akong tutol. Masaya akong may batang makulit sa bahay. Pero napansin kong tuwing gabi, laging nagtatagal si Mara sa harap ng cellphone. Lagi siyang nag-ayos ng sarili bago mag-video call. Minsan, narinig ko ang boses ng lalaki, hindi ang asawa niya. Miss na kita, Mare. Sana, ikaw na lang ang asawa ko. Huwag kang ganyan ha, may anak na ako. Ano ngayon? Di ba, matagal ka nang hindi mahal ng asawa mo? Parang sumiklab ang dugo ko. Paulit-ulit ang kasaysayan. Si Lydia, may lihim noon. Ngayon, si Mara naman. Sinubukan kong kausapin si Mara. Anak, may gusto lang akong itanong. Kumusta na kayo ng asawa mo? Ang tanong ko sa kanya. Maayos naman pa. Bakit po? Ganun ba? Narinig ko kasi kagabi. Pa, hindi nyo naiintindihan. Wala naman kaming ginagawa. Kaibigan ko lang yun. Kumpare namin. Pero ramdam kong may mali. Alam ko na ang mga tingin ng taong may tinatago. Nakita ko na yan dati sa ina niya. Makalipas ang ilang linggo, naging madalas na ang sinasabi ni Mara na kumpare niya sa tawa. Isang gabi, habang umiihi ako sa labas, narinig ko ang boses ni Mara sa likod bahay. Huwag ka nang pumunta dito. Delikado pag nalaman ni Papa. Ang sambit ni Mara. Mahal kita, Mara, kahit alam kong bawal. Sagot naman ng lalaki. Tahimik akong nagkubli. May dumating, isang lalaki. Hindi asawa ni Mara. At sa dilim, nakita kong niyakap niya ito. Parang bumalik lahat ng sakit. Pareho. Eksaktong eksena. Parang nakikita ko si Lydia noon. Hindi ko na kinaya. Kinabukasan, kinausap ko si Mara. Mara, nasaan ang asawa mo? Ang tanong ko sa kanya. Pa,
Huwag na nating pag-usapan yun. Ang sagot naman niya. Mahal mo pa ba siya? Ang tanong ko. Hindi ko na alam pa. Biglang tumulo ang luha niya. Pa, alam mo ba kung gaano kasakit magmahal ng taong laging malayo? Laging ikaw lang ang naghihintay. Ang wika niya. Pero anak, kasalanan yung ginagawa mo. Ang sagot ko sa kanya. Kasalanan bang hanapin ang pagmamahal na hindi ko maramdaman? Tumahimik ako. Kasi yun din ang linya ng nanay niya. 30 taon na ang nakalipas. Lumipas ang mga araw at lalong lumala. Madalas na siyang wala sa bahay. Si Lydia, halatang may alam pero takot magsalita. Isang gabi, may kumatok. Lalaki, matangkad, moreno, mukhang may kaya sa buhay. Magandang gabi po. Ako po si Arvin, kaibigan ni Mara. Ang sambit niya. Pero alam kong hindi lang basta kaibigan. Ang mga mata nila nagsusugal ng lihim. Kinausap ko si Arvin sa labas. Alam mo bang may asawa at anak yang si Mara? Ang wika ko. Alam ko po, Mang Romy. Pero mahal ko siya. Ang sagot niya. Anak na kita kung ituring. Pero huwag mong sirain ang pamilya niya. Kung alam niyo lang kung paano siya minaltrato ng asawa niya, baka maintindihan niyo ako. Tahimik akong napatigil. Hindi ko alam kung sino ang dapat sisihin. Ang puso o ang kasaysayan. Pero sa sandaling iyon, naramdaman ko, nauulit ang sumpa ng aming pamilya. Hanggang isang araw, dumating ang asawa ni Mara mula sa abroad. Nag-away sila ng matindi. Naglabasan ang mga litrato. Mga screenshot ng tawag kay Arvin. At sa harap naming lahat, sinampal siya ng asawa niya. Gusto mong ulitin ang kasalanan ng nanay mo, ha? Napatigil ako. Tumigil ang oras. Paano niya nalaman? Si Lydia umiiyak sa sulok. Si Mara napaluhod sa sahig. Ako naman, parang gusto ko na lang maglaho. Makalipas ang ilang buwan, tuluyang naghiwalay si Mara at ang asawa niya. Lumipat siya ng probinsya, kasama ang anak niya. Si Lydia, tuluyang nagkasakit sa bigat ng konsensya. Bago siya pumanaw, hinawakan niya ang kamay ko at sinabi niya, Romy, patawarin mo ko. Patawarin mo rin si Mara. Hindi niya ginusto na maging tulad ko. Siguro, sumpa to. Sumpa ng mga lihim na hindi natin inamin noon. At doon ko lang naintindihan. Ang mga lihim na pilit nating tinatago. Minsan, sa susunod na henerasyon, nagbabayad. Sa libingan ni Lydia, nakatayo kaming mag-ama. Tahimik lang si Mara. Yakap ang anak niya. Pa, ayokong maging tulad ni Mama. Ayokong itago ang katotohanan sa anak ko. Ngumiti ako. Kahit mabigat ang loob ko. Anak, hindi mo kasalanan kung magmahal ka. Pero tandaan mo, ang totoo, kahit masakit, yun lang ang makakapagpalaya sa atin. At habang papalubog ang araw, narinig ko ang hangin na tila may dalang bulong ni Lydia. Parang nagsasabing, salamat. Natapos din ang sumpa. The end.
At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Romy.